So sa mga kaibigan, sa ika-13 bersikulo ng unang kabanata ng Genesis, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. So bawat nilikha ng Diyos ay pagkatapos ay nagkaroon ng gabi at nagkaroon na naman ng umaga. Yun ay ang susunod na araw. Ibig sabihin, bawat nilikha niya ay gumagastos ng isang araw ang kanyang paglikha. So matalino ang Diyos, mga kaibigan. Siyempre sa kanyang lahat walang makulang sa kanya. Tayo kahit gaano natin katalino, yun ay biyaya lamang ng Diyos sa atin, mga kaibigan. At yun ang dapat nating ipagpasalamat kung tayo ay magkakaroon ng ganong bagay. Huwag sana nating gamitin sa pang-aabuso. Pero dahil nga may mga masamang nilalang na nagmamanipula sa atin, kaya ang iba ay ginamit sa pang-aabuso ang kanilang talino. May iba na ginagamit ang posisyon dahil sa kanilang ginagamit ang kanilang talino at posisyon para maliitin, abusuhin ang kanilang kapwa, mga kaibigan. Yung iba, hindi ka napapagsalitain pa para sa kanila dahil sila ay nasa posisyon, bawat naiisip nila ay tama kahit ito ay mali. Dahil sa posisyon, ang lahat ng iniisip nila ay tama. Ayaw nilang mag-isip. Ayaw nila na ang iniisip nila ay mali kahit ito ay mali. Dahil sa posisyon nila, siyempre, ikaw na nasa ilalim nila ay manahimik ka na lang para maiwasan na ganito. Pero wag sana tayong palaging ganun. Baka humantong sa punto o umabot sa araw na yun ang ating ikakapahamak. So yun lang, mga kaibigan. Yun ay kunting lang sa inyo, kunting payo lang kasi marami akong nakikita na ganun ang pag-uugali. At kung tayo ay may pag-uugali na ganun, mas mabuting sanay na nating baguhin at sa ganun ay hindi tayo magiging mapangabuso dahil baka balang araw yan ang magiging mitsa ng buhay natin at magiging ikapahamak natin. Hindi man tayo tuluyan na mapapahamak pero magiging maaaring mapahiya tayo sa karamihan. Dahil hindi lahat ng tao na minamaliit natin ay sadyang maliit lang talaga. Mayroong mga tao na nagpakumbaba lang dahil mayroon silang iningatan. Pero pag nagkataon na humantong pag nagkataon na hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili, pag inilabas niya ang kanyang kaalaman, baka hindi natin kayanin ang magiging kahinatnan. So ayan, mga kaibigan, ingat kayo palagi at subscribe sana sa aking YouTube channel, mga kaibigan. God bless.